Isang 43 taong gulang na si Val Deer Heckler, isang masipag na driver ng truck, ang nawala ng walang bakas. Nataranta ang kanyang pamilya, naghahanap sa mga bukirin sa kanayunan habang iniulat naman ng kanyang asawang si Claudia ang kanyang pagkawala. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naging kakaiba ang kanyang kilos. Naging mahigpit siyang nagpoprotekta sa freezer sa kusina at ayaw niyang buksan ito ng kahit sino, kahit ng kanyang pamilya. Nang mapansin ng pulisya ang kanyang kakaibang kilos at nakikita ang mga pinsala, ay naghinala sila. Nang sa wakas ay maubos na nila ang laman ng freezer, natagpuan nila ang nakapangingilabot na katotohanan na nakatago sa ilalim ng pagkain, ang katawan ni Val Deer. Inamin ni Claudia na inaangkin na ang mga taon ng pang-aabuso ang nagtulak sa kanya na patayin ito bilang pagtatanggol sa sarili. Ngunit ang ebidensya ay nagmumungkahi ng isang nakakakilabot at kalkuladong kilos na pinalakas ng isang dekadang love triangle. Isa ba itong desperadong kilos ng kaligtasan o isang walang pakundangang pagpatay? Kung handa ka nang tumingin ng mas malapitan, pindutin ang like button at mag-subscribe para sumali sa investigasyon. Gusto kong malaman kung saan ka sasali, kaya isulat ang iyong lungsod at oras sa mga komento. Ngayon, bukas na ang file. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Sa isang tahimik na bayan sa Brazil, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga tahimik na bituin, ang mga ilaw ng isang simpleng tahanan ay nagniningning laban sa gabi. Sa loob, si Val Deer Heckler, isang lalaking ginugol ang kanyang mga araw sa malawak na kalsada bilang isang driver, at ang kanyang mga katapusan ng linggo ay nag-aalaga ng mga baka, ay nabubuhay sa isang bagay na hindi kailanman naisip ni Numan na magiging kanyang huling gabi sa mundo. Nang gabing iyon, sa loob ng mga simpleng pader na iyon, isang nakamamatay na kombinasyon ng pag-ibig, selos at takot ang namumuo sa loob ng maraming taon. At malapit na itong umabot sa kumukulong punto nito. Isang pagpipilian ang ginawa. Isang tahimik, hindi mababawi na desisyon na hindi lamang sisira sa isang pagsasama, kundi sisira rin sa isang buong pamilya na mag-iiwan ng isang labi ng pagtataksil at kalungkutan. Pagkabukas ng umaga, wala na si Val Deer Heckler. Nawala na siya. Para sa kanyang mga anak, ito ay isang imposibleng bugtong. Siya ang kanilang pundasyon, isang masipag na lalaki na may mga pangarap para sa hinaharap at mga plano na binanggit niya ilang araw na ang nakalipas. Ngunit sa kawalan ng kanyang kawalan, ang mga chismis ay nagsimulang umikot na parang mga demonyong alikabok sa maliit na komunidad. Sinimula ng pulisya ang kanilang paghahanap at isang misteryo na mas madilim kaysa sa maiisip ni Numan ang nagsimulang mabuo, isa-isang masakit na bahagi. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng bahay na iyon noong gabi ng Nobyembre 14? At paano naging isang nakakakilabot na saga ng pagtataksil at trahedya ang kwento ng isang pamilya tungkol sa masalimuot na pag-ibig? Ngayon, ating talakayin ang kaso ngayon. Si Val Deer Heckler ay ipinanganak sa Brazil noong 1970. Lumaki siya sa isang malaking pamilya kung saan ang kahalagahan ng pagsusumikap at responsibilidad ay hindi lamang itinuturo. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Nang siya ay maging isang lalaki, si Val Deer ay nakaukit na ng reputasyon sa kanyang komunidad bilang mabait, maaasahan, isang taong maaasahan. Nabubuhay siya sa pagmamaneho ng truck at dinagdagan ang kanyang kita sa pamamagitan ng isang maliit na negosyo ng mga hayop, pag-aalaga ng mga baka sa malawak na kanayunan. Tila may komportableng ritmo ang kanyang buhay. Kasal siya kay Janet, isang babaeng mahal niya, at magkasama silang bumubuo ng isang pamilya
Mayroon silang 2 anak na lalaki, sina Jonathan at Matias. Sa loob ng ilang panahon, ang kanilang tahanan ay napuno ng mga tunog ng isang masayang buhay. Ngunit ang perpektong imaheng iyon ay malapit ng mapunit. Nang ang kanilang bunsong anak na si Matias ay halos 1 taong gulang pa lamang, lumapit si Valdir kay Janet dala ang isang pag-amin. Isang pag-amin na magbabago ng lahat. Sinabi niya rito na siya ay nabubuhay ng dobleng buhay. Mayroon siyang ibang karelasyon at isa pang anak. Ang isa pang babae ay si Claudia Fernandez Tabes, isang dating guro na dating nagtrabaho sa mga baka. Ipinanganak niya ang anak ni Valdir na si Gabriela, ilang buwan lamang matapos ipanganak si Matias. Ang pagbubunyag ay hindi lamang nasaktan si Janet. Ito ay nagpahina sa kanya. Ang pagtataksil ay isang malalim at matulis na sugat. Sa loob ng ilang panahon, siya ay naligaw. Hindi sigurado kung paano pa nga ba tatanggapin ang katotohanan ng lalaking inaakala niyang kilala niya. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, gumawa siya ng isang mahirap na desisyon. Nagpasya siyang huwag ng makipagdiborsyo. Kumapit sa isang marupok na pag-asa na balang araw, si Valdir ay babalik ng buo sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan. Samantala, pansamantalang lumipat si Valdir kay Claudia upang tumulong sa pag-aalaga sa kanilang sanggol na anak na babae. Iniwan ni Claudia ang kanyang trabaho sa pagtuturo at itinuon ang kanyang sarili sa pagpapalaki kay Gabriela. Ang sitwasyon ay lalong naging komplikado at lalong naging magulo dahil isang inosente at hindi inaasahang ugnayan ang nagsimulang mabuo sa pagitan ng mga bata mismo. Habang lumalaki si Gabriela, madalas niyang binibisita ang kanyang mga kapatid sa ama, sina Jonathan at Matias. Naglaro sila ng magkasama na bumubuo ng simple at dalisay na koneksyon ng magkakapatid, isang malinaw at nakakasakit ng damdaming kaibahan sa nag-aalab na tensyon sa pagitan ng mga matatanda na namamahala sa kanilang buhay. Gayunpaman, para kay Janet, ang buhay ay naging isang pang-araw-araw na labanan para sa kapayapaan. Tila ayaw ni Claudia na magkaroon sila ng kahit ano. Siya ay naging isang nakakapangilabot na presensya. Sinusundan niya sila sa mga kalye. Ang kanyang sasakyan ay isang palaging anino sa kanilang rearview mirror. Minamasdan niya ang kanilang mga galaw na ginagawang patuloy na ehersisyo ng pagkabalisa ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Maging ang mga sagradong pagtitipon ng pamilya ay hindi bawal. Ang presensya ni Claudia ay nasa ibabaw nila, isang ulap ng bagyo sa isang maaraw na araw. Minsan, minamaneho ni Valdir si Janet at ang kanilang mga anak papunta sa birthday party ng kanyang ina. Biglang lumitaw ang sasakyan ni Claudia sa kanilang likuran. Sinusundan sila ng napakalapit na halos maramdaman nila ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanila. Ang paghabol ay walang humpay, nakakabagabag, kaya't pakiramdam ni Janet ay isang takas. Napilitang yumuko at magtago sa sasakyan ng kanyang sariling asawa upang maiwasang makita. Sa loob ng milya-milya, sinusundan sila ni Claudia. Inilipat ang posisyon ng kanyang sasakyan. Tinitiyak na hindi niya sila mawawala. Pagkatapos lamang ng mahaba at tensyonadong daan, ay saka lamang nila siya napigilan. Kalaunan ay ilalarawan ni Janet ang karanasan bilang isang pangyayari na halos magmukhang isang ganap na kabaliwan, ngunit hindi doon natatapos ang mga komprontasyon. Si Claudia ay sumusulpot nang hindi inaanyayahan sa mga pribadong tahanan ng kanilang mga kaibigan, mga lugar kung saan sinubukan nina Valdir at Janet na magnakaw ng ilang tahimik na sandali na magkasama. Sa higit sa isang pagkakataon, ang kanyang biglaang pagdating ay nagtulak kay Valdir na magtago, desperado na maiwasan ang isang pampublikong iskandalo. Ang kanyang obsesyon sa pagkontrol sa kanya, sa pag-angkin sa kanya,
ay lalong lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Hindi niya matanggap ang katotohanang patuloy niyang nakikita si Janet, ang babaeng itinuturing lamang niyang karibal. Sumiklab ang panggigipit sa kanilang mga pribadong espasyo. Walang humpay na tatawag si Claudia sa kanilang tahanan. Hindi pa karaniwan ang caller ID noon, kaya bawat pagtunog ng telepono ay nagdudulot ng panibagong takot. Sino mang sumagot, pati na ang ina ni Janet, ay sinasalubong ng sunod-sunod na pagbabanta, pangungutya at mga salitang parang salamin. Ipinagmamalaki ni Claudia ang kanyang relasyon kay Valder habang minamaliit si Janet. Sinasabing magagamit lamang siya sa mga gawaing bahay at sinasabing ang kanyang sariling asawa ay walang ibang nararamdaman kundi pagkasuklam sa kanya. Gayunpaman, ayon kay Janet, ang mga malupit na salitang iyon ay hindi kailanman tumugma sa realidad na kanyang kinabubuhay kasama si Valder. Sa kalaunan, ang paghihirap ay naging labis na hindi na matiis. Dahil sa pagod, emosyonal na wasak at hindi na matiis ang patuloy na panghihimasok sa kanilang buhay, gumawa si Janet ng isang nakakasakit na desisyon. Tinipon niya ang lahat ng gamit ni Valdir, inimpake ang mga ito at iniwan sa pintuan ni Claudia. Ito ay isang pagsuko na epektibong nagtulak sa kanya na umalis ng tuluyan sa kanilang tahanan. Mula sa araw na iyon, nanirahan si Valdir kasama si Claudia. Gayunpaman, hindi kailanman tuluyang naputol ang koneksyon niya sa kanyang mga anak na lalaki. Lumaki sina Jonathan at Matias hanggang sa kanilang mga teenager at patuloy nilang nakikita ang kanilang ama ng regular. Nagsama-sama sila sa mga pamamasyal, kumakain ng pamilya at mga sandaling sa unang tingin ay parang normal lang. Isang marupok na pakiramdam ng normal na pamumuhay na nabuo sa ibabaw ng mga taon ng kaguluhan. Si Janet mismo ay bumibisita paminsan-minsan at kahit na palaging mahirap ang mga pangyayari, palagi siyang tinatrato ni Valdir ng may paggalang. Patuloy niyang tinutustusan ang kanyang mga anak, kapwa sa pinansyal at emosyonal, tinitiyak na hindi nila kailanman maramdaman na pinabayaan sila. Sa paglipas ng mga taon, ang wasak na pamilyang ito ay nakatagpo ng isang maselan at mapanganib na balanse. Sa ilang mga katapusan ng linggo, nagtitipon pa nga sila para sa mga barbecue at pagdiriwang. Sa mga sandaling iyon, ang masayahing espiritu ni Valdir ay nagbibigay liwanag sa silid. Kilala siya sa kanyang pagpapatawa, sa kanyang madaling pagtawa at tila nagdadala siya ng saya saan man siya magpunta. Kalaunan ay bumuo si Jonathan ng sarili niyang pamilya at tulad ng kanyang nakababatang kapatid, sinisiguro niyang bisitahin ang kanyang ama ng halos isang beses sa isang buwan. Gayunpaman, pinili ni Gabriela ang ibang landas. Nang siya ay mag-17, lumipat siya ng mag-isa. Ang kanyang ugnayan sa kanyang ama ay lumayo sa paglipas ng panahon, bagaman nanatili siyang napakalapit sa kanyang ina, si Claudia. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2022, pagkatapos ng mga dekada ng mga komplikasyon, sa wakas ay formal na pinagtibay ni Valdir at Claudia ang kanilang relasyon. Nagpakasal sila. Sa parehong oras na ito, si Valdir ay nakikipaglaban sa isa pang malaking pagbabago sa kanyang buhay, ang pagkamatay ng kanyang sariling ama. Ang pagkawala ay labis na nagpabigat sa kanya at ang kasunod na paghahati ng minanang lupa sa kanyang mga kapatid ay lumikha ng mga bagong tensyon sa loob ng pinalawak na pamilya. Ang ilan sa kanyang mga ari-arian at pera ay hindi direktang hawak sa kanyang pangalan, kundi pinamamahalaan ng kanyang mga anak na lalaki at ilang malalapit na kasama. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, napanatili ni Valdir ang isang matatag na kita. Isa pa rin siyang driver, kumukuha siya ng pensyon at ipinagpatuloy niya ang kanyang mga aktibidad
sa pag-aalaga ng hayop. Pinangarap niyang ipuhunan ang kanyang mana sa mas maraming lupain na magtayo ng isang bagay na pangmatagalan upang matiyak ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Noong unang bahagi ng Nobyembre ng 2022, binisita ni Jonathan, ng kanyang asawa at ng kanilang 3 maliliit na anak ang tahanan kung saan nakatira ngayon si Valdir kasama si Claudia. Sa kabila ng malalim at matagal na kawalan ng tiwala ni Jonathan sa bagong asawa ng kanyang ama na lagi niyang nakikita bilang mahigpit at mapangkontrol, pinanatili niya ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanya. Pinili niyang huwag iwasan siya, kundi dumalo sa mga sandaling ito ng pamilya, gaano man ito katensyonado. Nang katapusan ng linggong iyon, sumama rin sa pagtitipon ng ilang kaibigan ng mag-asawa. Ang kapaligiran ay tila kalmado, halos parang normal. Sabay-sabay na nagtawanan ng pamilya, kumain ng sama-sama at nagkwentuhan hanggang sa magdamag. Napakaginhawa ng pakiramdam kaya nagpasya sina Jonathan at ang kanyang pamilya na magpalipas ng gabi. Ngunit ng sumunod na linggo, may naramdamang mali. Napansin nina Jonathan at Matias na ang kanilang ama ay naging hindi pangkaraniwang tahimik. Natigil ang kanyang karaniwang mga tawag at mensahe. Pagsapit ng Martes, Nobyembre 15, 2022, ang kanilang tahimik na pag-aalala ay naging tunay na pangamba. Hindi sumipot si Valdir sa trabaho. Ito ay isang lalaking laging nasa oras, laging responsable. Ang kanyang mga kasamahan na hindi mapakali sa kanyang biglaang pagkawala ay nakipag-ugnayan kay Claudia upang magtanong kung may nangyari. Kakaiba ang kanyang sagot at nakakakilabot na kalmado. Sinabi niya na hindi niya alam kung nasaan siya. Sa loob ng ilang oras, iniulat niya ang kanyang pagkawala sa lokal na pulisya. Ang balita ay hindi direktang nakarating kay Janet at sa kanyang mga anak mula kay Claudia. Sa halip, isang kakilala ng pamilya ang nakipag-ugnayan sa kanila upang iulat ang nakakabahalang balita. Para kay Jonathan, agad na nagsimula ang takot. Nag-isip siya ng mga kakilakilabot na posibilidad. Natatakot siya na baka hinimatay o naaksidente ang kanyang ama habang nag-eehersisyo sa bukid ng mag-isa. Nagmadali ang pamilya upang maghanap sa mga rural na lugar na madalas niyang puntahan. Ngunit ang mga oras ng matinding pagsisikap ay talagang wala silang narating. Sa gitna ng lumalaking kawalan ng katiyakan, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa komunidad. May ilan na nagsasabing maaaring nagpakamatay si Valdir. Ngunit tinanggihan iyon ng kanyang pamilya ng buong puso. Kilala nila siya. Kilala nila ang kanyang masayahing diwa, ang kanyang pagmamahal sa buhay. Siya ay isang lalaking puno ng mga plano at pangarap para sa hinaharap. Mayroon siyang katatagan sa pananalapi, mga alagang hayop na kailangang pangasiwaan, at higit sa lahat, mga batang minamahal niya. Iginiit nila, ang pagpapakamatay ay hindi kayang gawin. Ang tila mas kapanipaniwala sa kanila ay ang pagpili niyang umalis ng bahay ng pansamantala. Marahil upang takasan ang tumitinding tensyon kay Claudia, o marahil ay upang magbigay ng isang uri ng dramatikong punto. Walang sino man, kahit isang tao, ang makakaisip sa malungkot at nakakatakot na katotohanan na unti-unti, tahimik, na lumalabas. Nagpasya sina Jonathan at ang kanyang asawa na isantabi ang kanilang mga pagdududa at bisitahin si Claudia. Umaasang susuportahan siya sa paghahanap. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa paligid ng bahay ni Claudia ay puno na ng tensyon. Nagsiksikan ang mga sasakyan ng pulis, mga bumbero at mga nag-aalalang kapitbahay sa lugar. Ang kanilang mga flashlight ay tumatago sa dilim habang sinusuyod nila ang paligid para sa anumang senyales ng Valdir.
Nakaupo si Jonathan sa loob. Nag-i-scroll sa telepono ng kanyang ama, desperadong umaasang makahanap ng clue sa kanyang mga mensahe. Ngunit walang makapagpaliwanag sa kanyang biglaang pagkawala. Sinabi ni Claudia sa lahat ng naroroon na ang nakaraang katapusan ng linggo ay ganap na pangkaraniwan. Sinabi niya na kumain sila ng pizza kasama ang mga kaibigan at gumugol ng isang mapayapang linggo na magkasama. Ayon sa kanya, walang nangyaring kakaiba. Para sa lahat ng nakikinig, ang kanyang kwento ay parang isang nakakaaliw at kapani-paniwalang bersyon ng mga pangyayari. Ngunit ang maliliit na detalye, ang mga bagay na hindi naman lubos na nagkakatugma, ang nagsimulang magdulot ng mga katanungan. Nang gabing iyon, nagpasya si Jonathan at ang kanyang asawa na manatili sa bahay kasama si Claudia. Ngunit tumanggi siyang matulog sa sarili niyang kwarto. Sa halip, pinili niyang magpalipas ng gabi sa sofa sa sala. Sinabi niyang ginawa niya iyon para magising siya kung sakaling bumalik ang kanyang asawa. Gayunpaman, mula sa kanyang pwesto sa sofa, malinaw at walang harang ang kanyang tanawin sa refrigerator sa kusina. Nang bumangon si Jonathan at lumapit dito para sa isang simpleng baso ng tubig, kakaiba ang reaksyon ni Claudia. Kakaiba ang matinding intensidad nito, halos magpanik, na parang ang simpleng pagbukas niya ng pinto ng refrigerator ay labis na nagpabalisa sa kanya. Ibinasura ito ni Jonathan sa sandaling iyon. Iniugnay niya ang kakaibang kilos ng babae sa matinding stress at kalungkutan na maaaring dinaranas niya. Gayunpaman, sa mga sumunod na araw, nanatiling kakaiba at mahigpit na pinoprotektahan ni Claudia ang refrigerator na iyon. Hindi niya hinayaan na may magbukas nito. Iginiit niya na siya lamang ang mamigay ng pagkain sa maraming voluntaryong tumulong sa paghahanap. Noong Sabado, Nobyembre 19, 3 araw matapos maghain ng ulat tungkol sa nawawalang tao si Claudia, ipinatawag siya sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng formal na pahayag. Sa puntong ito, hindi siya itinuturing ng mga investigador bilang isang suspect, ngunit dahil malapit siya kay Valder, ang pagtatanong sa kanya ay isang nakagawian at hindi maiiwasang hakbang. Gayunpaman, sa panahon ng panayam, hindi maiwasan ng mga opisyal na mapansin ang isang bagay sa kanyang katawan. Mga nakikitang pinsala, mga pasa at marka na tila nagmula sa isang uri ng pakikibaka. Nang tanungin nila siya tungkol sa mga ito, pumayag si Claudia na sumailalim sa isang forensic examination. Ngunit pagkaalis niya sa istasyon ng pulisya, nawala siya. Halos kasabay nito, ang investigasyon ay nagkaroon ng isang nakakagulat na bagong direksyon. Isang kapitbahay ang lumapit sa mga awtoridad. Naglahad siya ng isang detalye na magiging mahalaga. Isang kakaibang bagay na nasaksihan niya sa mga nakaraang araw. Isang bagay na nagpabalisa sa kanya, kaya kinailangan niyang magsalita. Ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa freezer ni Claudia. Alam na alam ito ng mga kaibigan at kapitbahay. Karaniwan itong walang laman. Bihira niya itong punan ng higit sa ilang mahahalagang bagay. Ngunit ngayon, nang pumasok ang mga pulis sa kanyang bahay, dala ang bagong impormasyong ito sa isip. Ang freezer ay mukhang kakaibang puno. Punong-puno ito ng mga pagkaing walang nakaalala na binili niya. Ito ay isang kakaibang detalye. Napakakakaiba, kaya agad nitong nakuha ang atensyon ng mga investigador. Dahil walang resulta ang paghahanap at lumalaki ang pakiramdam na ang kasong ito ay malayo sa isang simpleng pagkawala, na pagpasyahan nilang hindi nila maaaring palampasin ang anuman, kaano man ito katawa-tawa. Nang gabing iyon, sinimulan ng mga opisyal ang malagim na gawain ng pag-alis ng laman ng freezer. Sinimulan nilang alisin ang mga bag at paketeng nakasalansan sa loob. At sa bawat pag-alis nila ng mga patong, isang nakakakilabot
at hindi maisip na katotohanan ang nagsimulang lumitaw mula sa hamog na nagyelo. Nakatago sa ilalim ng mga nagyeyelong produkto, ang walang buhay na katawan ni Valdir Heckler, 43 taong gulang lamang, perpektong napreserba sa lamig at nakatago sa mismong kagamitan na maingat na binantayan ni Claudia. Ang mga paunang natuklasan ay nagmumungkahi ng isang malungkot at kalkuladong senaryo. Naniniwala ang mga investigador na inalis ni Claudia ang laman ng freezer. Inilagay ang katawan ng kanyang asawa sa loob at pagkatapos ay maingat na binalutan ito ng pagkain. Isang nakakakilabot na pagtatangka na itago ang kanyang krimen. Ang natuklasan ay nagpadala ng isang shockwave ng takot sa komunidad. Sa loob ng ilang oras, isang warrant ang inilabas para sa pag-aresto kay Claudia. Habang kumakalat ang haka-haka tungkol sa kanyang kinaroroonan, ang paghahanap kay Claudia ay tila nakatakdang maging mahaba at mahirap. Gayunpaman, ang resolusyon ay nakakagulat na simple. Hindi nagtagal matapos mailabas ang warrant, sumuko siya. Nagpakita lamang siya sa istasyon ng pulisya. Bago sumuko, nakapag-record pa siya ng video na kumalat sa social media na nagsasabing haharapin niya ang anumang katarungang hinihingi sa kanya. Sa kanyang interogasyon, inamin ni Claudia ang krimen. Ngunit ang kanyang pag-amin ay may kaakibat na kwento. Inaangkin niya na nabuhay siya sa ilalim ng patuloy na mga pagbabanta na sinasabing paulit-ulit na sinabi sa kanya ni Valdir na papatayin niya siya. Kumbinsido na maaaring gawin niya ang mga banta na iyon sa kalaunan, iginiit niya na kumilos lamang siya para sa pagtatanggol sa sarili. Ayon sa kanyang salaysay, noong gabi ng Nobyembre 14, binigyan niya ang kanyang asawa ng pampatulog. Nang tuluyan itong mawalan ng malay, itinali niya ang mga paa at kamay nito. Gamit ang mga pamamaraan na natutunan niya mula sa kanyang nakaraang karanasan sa pagtatrabaho sa mga dairy farm, paghawak ng mga alagang hayop. Sinabi niya na sa isang punto ay nag-atubili siya. Ang buong bigat ng kanyang gagawin ay bumagsak sa kanya. Ngunit pagkatapos, aniya ang pag-iisip tungkol sa kanyang sariling buhay at ang kaligtasan ng kanyang anak na babae ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Inamin niya na sinakal niya si Valdir gamit ang isang plastic bag. Nagdagdag si Claudia ng higit pang mga detalye sa kanyang kwento. Sinusubukang ilarawan ng isang lalaking nilulukob ng selos at kontrol. Naalala niya ang isang insidente 2 linggo bago nito nang sampalin siya ni Valdir sa publiko. Isang pangyayaring inaangkin niyang siyang nagpahina sa kanyang loob. Noong gabi ng pagpatay, aniya, pinagbawalan siya nito na lumabas kasama ang mga katrabaho sa isang pagdiriwang ng bagong taon. Isa pang pagigiit ng kanyang kontrol sa kanya. Sa kanyang bersyon ng kwento, ang pagpatay ay hindi pinagplanuhang paghihiganti, kundi isang desperado at huling hakbang ng kaligtasan. Pagkatapos, sinabi niya sa mga investigador na may nararamdaman siyang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon: kalayaan. Inulit ng kanyang abogado ang salaysay na ito. Inilalarawan siya bilang isang babaeng dumanas ng walang humpay na psikolohikal at pisikal na pang-aabuso sa loob ng maraming taon. Sa harap ng mga kamera sa telebisyon, paulit-ulit na inulit ni Claudia ang parehong mensahe: siya o siya. At wala na siyang ibang pagpipilian. Ngunit ang ebidensya ay nagsisimula ng magkwento ng ibang-iba. Ang mga marka sa kanyang katawan, ang mga hindi pagkakapare-pareho sa kanyang testimonya, at higit sa lahat, ang nakakatakot at kalkuladong pagtatago ng katawan sa freezer. Ang lahat ng ito ay nagpinta ng isang mas masamang larawan. Kinasuhan ng mga awtoridad si Claudia, na noon ay 40 taong gulang, ng aggravated homicide, pagtatago ng bangkay, at paggawa ng mga maling pahayag. Nang lumitaw ang kanyang mukha sa mga news portal,
at bumaha sa mga social media feed. Ang kaso ay nagdulot ng pambansang debate sa Brazil tungkol sa karahasan sa tahanan, kalusugang pangkaisipan, at ang malabo at kadalasang mapanganib na linya sa pagitan ng pagiging biktima at responsibilidad. Para sa pamilya ni Valdir, gayunpaman, walang paliwanag ang makapagpapahina sa kanilang damdamin. Ang pagkakatuklas ay lumikha ng isang hindi na mababawi na pagkasira sa kanilang buhay. Si Jonathan, sa partikular, ay pinagmumultuhan ng isang nakakakilabot na imahe. Hindi niya maiwasan ang alaala ng mga nakakabaliw na araw ng paghahanap noong sila ng kanyang asawa ay nanatili sa bahay ni Claudia. Naalala niya kung paano ikiniit ng babae na siya mismo ang maghain ng pagkain para sa lahat. Kung paano niya hindi hinayaan ng iba na buksan ang freezer. Noong panahong iyon, inakala niyang isa lamang itong kakaibang ugali. Wala nang iba. Ngunit ngayon, nang mabunyag ang nakakatakot na katotohanan, hindi niya mapigilan ang pag-ulit-ulit ng eksena sa kanyang isipan. Habang nagtitipon ang mga voluntaryo sa bahay ng babae upang tumulong, habang nagdadalamhati ang kanyang pamilya, mahinahong naglakad si Claudia patungo sa refrigerator na iyon, kumukuha ng mga pagkain mula sa mismong lugar kung saan nakatago ang kanyang ama na nanatiling tahimik. Para kay Gabriela, ang pagbubunyag ay hindi matiis. Nawalan siya ng ama sa pinakahindi maisip na paraan. At kasabay nito, ang babaeng inakusahan ng pagpatay sa kanya ay ang kanyang sariling ina. Ang pagkabigla ay nakikipaglaban sa katapatan. Sa kabila ng matinding takot, sa kabila ng mga akusasyon, sinubukan niyang suportahan si Claudia. Kumapit sa nag-iisang magulang na natitira sa mundo. Naunawaan ni Janet, Jonathan at Matias. Alam nila na si Gabriela ang nahaharap sa pinakamalaking pagkawala sa lahat. Anuman ang kanilang sariling kalungkutan, hindi nila maaaring baliwalain ang katotohanan na siya ay isang dalaga, biglang naiwan, na walang ama, at may ina na nakakulong dahil sa pagpatay nito. Gayunpaman, pinanatili ni Claudia ang kanyang posisyon mula sa likod ng mga rehas. Sinabi niya sa mga investigador na lahat ng ginawa niya upang protektahan ang kanyang anak na babae. Inaangkin niya na si Valdir ay labis na nagseselos sa malapit na ugnayan nila ni Gabriela at ang desisyon ng dalaga na lumayo sa bahay ay ganap na motibado ng nakalalasong kapaligiran na nilikha ng kanyang ama. Samantala, ang malagim na praktikalidad ng kamatayan ay naganap ng mabagal. Ang proseso ng pagtunaw ng katawan ni Valdir ay tumagal ng ilang nakakahiyang araw. Ang kanyang burol ay kinailangang ipagpaliban na napilitan ang kanyang mga kamag-anak na tiisin ang isang matagal at nakatigil na paghihirap. Nang sa wakas ay dumating ang petsa ng libing, ang dapat sana ay isang matalik at solemne na pamamaalam ay naging isang pampublikong palabas. Dumagsa ang media sa seremonya na akit ng nakakagulat at nakapangingilabot na mga detalye ng kaso. Kumislap ang mga kamera habang nagsisiksikan sa labas ang mga kapitbahay, kaibigan at mga estranghero. Ang kanilang kuryosidad ay pinalakas ng isang nakakapangilabot na pagkahumaling. Para sa nagdadalamhating pamilya, ang panghihimasok ay isa lamang patong ng sakit sa isang sugat na hindi na matiis. Habang umuusad ang investigasyon, nakarating ang mga awtoridad sa isang matibay na konklusyon. Si Claudia ay kumilos ng may pag-iisip. Gayunpaman, isang natitirang tanong ang bumabagabag sa pulisya at publiko. Nag-iisa ba siyang kumilos? O may tumulong ba sa kanya? Ang ilan ay naghinala ng isang kasabwat, isang taong maaaring tumulong sa kanya sa paglipat o pagtatago ng bangkay. Ngunit ayon sa pulisya sibil, lahat ng ebidensya ay tumutukoy kay Claudia na nagtatrabaho ng mag-isa. Maging ang pamilya ni Valdir na sa una ay nagduda na kaya niyang gawin ito ng mag-isa, ay kalaunan ay sumang-ayon.
Kung may tulong siya, ang kanilang pangangatwiran, ang bangkay ay malamang na itinapon sa mas kumbensyonal na paraan, marahil ay iniwan sa isang kotse o itinago sa isang lugar sa malawak na kanayunan. Ang kakaiba at mapanganib na desisyon na gamitin ang freezer ay tila nagpapatunay na kumilos siya dahil sa matinding takot na makita na nag-i-improvise sa ilalim ng matinding pressure. Gayunpaman, ang motibo ay nanatiling paksa ng matinding debate. Habang sinisiyasat ng mga investigador ang reputasyon ni Valdir, natuklasan nila ang magkasalungat na mga kwento. Isa sa kanyang mga kapatid na babae ang nagsampa ng reklamo laban sa kanya na inaakusahan siya ng marahas na pag-uugali. Gayunpaman, nang mas masusing suriin, ang akusasyong iyon ay tila konektado sa matagal at matitinding pagtatalo tungkol sa paghahati ng kanilang minanang lupain sa halip na isang pattern ng pang-aabuso sa tahanan. Kasabay nito, ipinakita ng mga tala na si Claudia mismo ay nagsampa ng reklamo para sa karahasan sa tahanan noong 2019. Ang insidenteng iyon, ayon sa mga ulat, ay naganap sa panahon ng isang mainit na pagtatalo tungkol sa kagustuhan ni Gabriela na umalis sa bahay at mag-aral sa ibang lungsod, isang desisyon na mariing tinutulan ng kanyang ama. Tinulungan ni Claudia ang kanyang anak na lumipat ng walang pahintulot ni Valdir. At nang umuwi siya upang malaman ang nangyari, sumiklab ang mga tensyon. Kalaunan, inakusahan din niya si Claudia ng pagkuha ng malaking halaga ng pera mula sa bahay. Mga pondong pinaniniwalaan niyang layon, napunduhan ang paglipat ni Gabriela. Iginiit ni Claudia na siya mismo ang kumuha nito. Para kay Janet, ang marinig ang mga paratang na ito ay lubhang masakit. Nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala na si Valdir ay hindi kailanman naging pisikal na mapang-abuso kay Claudia at inilarawan niya ito bilang isang lalaking sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkakamali ay palaging nagsusustento sa kanyang pamilya. Pagkatapos, isa pang nakakabahalang detalye ang lumitaw. Si Valdir ay nagtatago ng malaking halaga ng pera sa kanilang bahay. Perang balak niyang gamitin sa pagbili ng isang bagong lupain. Nagpatotoo ang mga kaibigan na nakaipon siya ng humigit kumulang 38,000 hanggang 50,000 dolyar ng US noong panahong iyon. Isa pa sa kanyang mga kapatid ang nagsabing nakita niya mismo ang mga tambak ng pera. Bukod sa pera, madalas na nagdedeposito si Valdir ng malalaking halaga sa mga bank account na pagmamay-ari ng mga kamag-anak o pinagkakatiwalaang kakilala. Ang mga pinansyal na pagbubunyag na ito ay nagdagdag ng malaking bigat sa hinala na ang mga motibo ni Claudia ay maaaring hindi lamang tungkol sa takot o kaligtasan. Nagsimulang magmungkahi ang mga miyembro ng pamilya na habang maaaring hindi maingat na pinaplano ni Claudia ang krimen sa loob ng ilang buwan, malamang na inalagaan niya ang kaisipang iyon sa paglipas ng panahon, naghihintay sa tamang sandali. Naniniwala silang kumilos siya bago pa man makapag-install si Valdir ng bagong set ng security camera sa kanilang tahanan. Mga camera na maglilimita sa kanyang mga galaw at marahil maglalantad sa kanyang tunay na pag-uugali. Noong Agosto ng 2023, bumalik sa atensyon ng publiko ang kaso nang bigyan ng korte sa Santa Catarina si Claudia ng kondisyonal na pagpapalaya sa ilalim ng elektronikong pagsubaybay. Pinayagan siyang magtrabaho sa isang pabrika ng konstruksyon sa araw at bilang kusinero sa isang restaurant sa gabi habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Ang desisyon ay pumukaw ng galit sa marami na nakakita nito bilang isang matinding pagkabigo ng hustisya. Gayunpaman, di nagtagal pagkatapos, binawi ng Superior Court of Justice ang desisyon. Binanggit ang matinding-tindi ng krimen
ang walang pakundangang pagtatago ng bangkay at ang kanyang sinasadyang pagtatangka na linlangin ang mga investigador. Muling inilagay si Claudia sa preventive detention. Ang kanyang abogado, na hindi nawala ng pag-asa, ay patuloy na ipinagtanggol siya sa ilalim ng isang contingency arrangement na nangakong sisingilin lamang ang kanyang mga bayarin kung siya ay mapawalang sala. Ipinahayag niya sa publiko ang kanyang tiwala na sinasabing lubos na pinagkakatiwalaan ni Claudia ang kanyang trabaho. Sa ngayon, wala pang itinakdang petsa ng paglilitis. Ang kaso ni Valdir Heckler ay nananatiling isa sa mga pinakanakakagulat at nakakabagabag sa kamakailang kasaysayan ng Brazil. Para sa mga mahal sa buhay ni Valdir, ang trahedya ay nag-iwan ng permanente at nakanganganapeklat. Ang lalaking kanilang minahal, ang lalaking kanilang pinagkakatiwalaan, ay wala na. Ang kanyang buhay ay ninakaw mula sa kanya at ang kanyang katawan ay nakatago sa isang lugar na hindi kailanman maisip ni Numan. At ang babaeng nagsabing pinakamamahal niya, ang babaeng kasama niya sa bahay, ay inakusahan ng pagkitil ng kanyang buhay sa pinakamalamig na posibleng paraan. Kaya, ang huling tanong ay mabigat na nakabitin sa hangin. Si Claudia ba ay tunay na biktima? Isang babaeng itinulak sa lubos na bingit ng mga taon ng pang-aabuso? O ito ba ay isang kalkulado at nakakakilabot na gawain ng isang taong nalulula sa kontrol, selos at sama ng loob? Anong uri ng hustisya ang tunay na nararapat sa isang krimen na tulad nito? At ang isang nagdadalamhating pamilya at isang buong bansa ay tunay na makakamit ito? Bueno. Dito nagtatapos ang video ngayon. Gusto kong magpasalamat ng malaki sa lahat ng nanood ng kwentong ito hanggang sa katapusan. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin tungkol sa video na ito sa mga komento. At sana, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Nais ko ring magpaabot ng espesyal na pasasalamat sa lahat ng nag-donate at sumuporta sa gawaing ito. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa akin at nagbibigay sa akin ng motibasyon upang ipagpatuloy ang mahahalagang investigasyon na ito para sa inyo, aking mga kahanga-hangang manunood. Marami pang paparating, kaya abangan.